Ate Red, totoo daw yung field visit or subpoena from barangay. Friends, isa po to sa 3 questions na ating i-address sa video na to. At kung kayo ay may similar na katanungan, then this video may be for you. So I suggest you keep watching. Hello everybody! Welcome back to another episode ng Weekly Q&A with me, Ate Red. My videos are based on my personal experience dahil matagal na akong gumagamit ng online loan platforms. Kaya yung mga nalalaman ko gusto kong i-share sa inyo guys. Hindi po ako financial advisor, hindi po ako legal advisor. So again, my videos are based on my personal experience and kung ano man na-learn ko, like I said, gusto kong i-share sa inyo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong i-shout out itong si very demanding na madam. Nasabi niya, ayaw niya ng explanation, hindi daw yan yung kailangan niya. Gusto lang niya malaman kung scam yung isang loan app o hindi. Bakit ini-explain yung mga bagay-bagay? Dahil hindi naman tayo pwedeng magawa ng desisyon based on one answer, especially yung answer na one word only. Ini-explain po yung mga bagay-bagay guys para kayo ay magkaroon ng informed decisions. Sa mga ganitong topic, yung OLA, please bear in mind na certain actions, meron po yung legal consequences. If not legal, it can affect our financial decisions in the future. So, dapat talaga alam natin yung lahat ng angle bago tayo mag-decide. Kaya po ini-explain yung mga isang bagay. Just because ayaw natin sa isang loan app, agad na natin i-assume na ito ay isang scam. Bago tayo magsabi na isang scam yung isang loan app, check natin kung rehistrado. At saka i-check din natin, lalo na kung nagre-report po yan sa CIC. Kung hindi tayo makabayad guys, baka magiging negative event po siya sa ating credit history at mahirapan tayo in the future. Pero we're not gonna talk about that kasi ilang beses ko na yun sinabi. Yung totoong hindi ka makabayad because nahihirapan at yung malinis talaga yung konsensya mo, yung totoong hindi ka talaga makabayad, huwag kang mag-alala, hindi ka naman makukulong. Pero sa mga taong na medyo pasaway at alam mo namang makakabayad kaso medyo matigas yung ulo, ito lang yung tanong. Gusto mo bang later makaulit na makahiram? Gusto mo ba later magkaroon ka ng better financial opportunities? If your answer is yes, then kung pwede lang sana bayaran yung utang mo sa isang OLA. Yun lang guys, that's just my opinion ha. Kasi yung OLA, ginagamit ko siya as a stepping stone para sa aking future plans. Because may mga OLA, kung talagang sakit sa ulo yung OLA, ina-avoid ko yan. Kung yung OLA, yung pagiging good payer mo dito ay merong effect sa akin na for example, nakakataas ng credit score, then dapat aalagaan ko yung record dito. Unless na lang talaga ha, na yung ano talaga ha, di talaga makabayad. Kasi nangyayari naman talaga na nagiging down tayo. But kung yun yung talaga yung situation, naging down, nawala ng trabaho, nagkaroon ng maraming utang, then nagkakaroon naman yan ng solusyon eventually. Kapag makabawi, then nafi-fix po yung credit history. For those na habitual na napasaway mismo, then kahit na lumaki man yung income mo, kahit na mag-earn ka ng 1 milyon sa isang buwan, kung hindi po magbabago yung the way mo i-handle yung mga utang mo, lalaki at lalaki rin yung utang mo. May kakilala ako guys na earn na ng 150,000 every month. May bonus pa. Pero bakit hindi makawala sa OLA? Sometimes it's a matter of habit. So for those na yung totoo na yung stress na stress talaga dahil hindi makabayad at tinatakot na magkaka-field visit ba or padadalhan ng subpoena galing sa barangay. Hindi po yan totoo. Kasi yung mga corporations, hindi po yan ine-entertain ng barangay. How much more yung mga corporations, yung mga OLA na pasaway. Sometimes yung barangay mismo, si barangay secretary, tsaka si barangay captain, hindi nga sila aware na yung mga pangalan nila ginagamit na dun sa mga text messages ng OLA. Which means walang subpoena or walang summon na nanggagaling sa barangay, guys. I previously made a video about that and the link is in the description box below. Doon naman sa field visit, meron akong i-share sa inyo. Meron pong comment dun sa comment section. Bongga. Dati akong agent ni or sa mga tinatakot na pupuntahan, huwag kayo matakot kasi di po namin po kami talaga na mag-home visit. Di po sapat ang pera ng company para gumastos dyan. And ang gagawin nyo po, pag hinaharas na, off nyo na lang yung SIM. Actually, kahit di na kayo magbayad kasi sa dami na nagbabayad, matatabunan din yung name nyo. Bakit hindi ko pinakita yung name ng company kung saan nagtatrabaho si agent? Because first of all, this info is not verified and I don't want you guys to make assumptions. Pero, shinare ko to dahil common sense na rin yan
yan, di ba? Sa dami-dami ng umuutang sa OLA, ito naman talaga na wala silang budget para mag-home visit pa. So, yung OLA, yung office nila nasa Luzon, ikaw nasa Mindanao, do you think pupuntahan ka ba talaga? Pero, yung mga legit talagang mga online loan companies or mga lending companies, totoo ngang may field visit. Pero hindi ka naman nila sasapilitan ipapabayad ng utang mo kung talagang wala kang ibabayad eh. Pag field visit sila, to remind you na may utang ka, and meron ako nababasa sa comment section na yung mga nag-field visit, nakikipag-usap naman daw ng maayos. Pero yung bawal na mangyari kapag kung sakali sila man ay mag-field visit is mapahiya kayo. At hindi po sila pwedeng pumunta sa place of work nyo. Kasi kung mapahiya kayo, pwede po silang ireklamo. Take this with a grain of salt kasi mas maganda talaga na, di ba, malinis yung record natin, nababayaran natin yung utang kasi wala po tayong sakit sa ulo. Hindi man tayo makulong dahil meron tayong utang, but meron po siyang consequence. For example, negative record sa ating credit history. Just an example, kasi palagi ko check yung credit history ko. Yung peso ready ha, nagre-report talaga siya sa CIC, nakikita ko dun sa report ko sa CIBI. That's just one example. How much more yung ibang mga OLA? Kung sakaling late tayo o hindi tayo makabayad, then pwede kang magkaroon ng negative record sa credit history. I also learned that from Tala guys, kasi na-late ako bayad kay Tala, ako na-report din yun na nagbayad ako ng late. At late din ako nagbayad kay One Hand, ako ni-report din ako sa CIC. So, I hope this serves as a lesson. Uulitin ko ha, kung talagang walang-wala, hindi ka naman makukulong. Pero, pag nakabawi, siguro, i-consider mo rin. Kasi, think of your future. Yung parang ganon ba? Moving on, now na nabanggit ko yung CIC, tsaka yung credit score, tsaka yung history. This is our second comment. Ate Red, aware po ba kayo na every time kayo nag-check ng credit score nyo ay bumababa po ito? Di din ako sure kung gaano ka-true. Galing lang din po ang information sa friend ko na nag-work sa bank. Kaya hindi ko din po tinatry na mag-check ng credit score ko kahit na natitempt. Actually, we are encouraged to check our credit history at least once or twice every year kasi doon natin nalalaman kung where we stand. Yun yung makaka-explain sa atin kung bakit nadi-deny tayo, bakit hindi tayo ma-approve sa ganitong loan app. And also, doon din natin malalaman kung mataas na ba yung ating chance na ma-approve tayo dahil nakikita natin kung mababa or mataas na yung credit score natin. As far as I know, sa US kasi meron silang tinatawag na hard pooling ng credit score. Kung saan, yun talaga yung makaka-effect sa credit score nila na bababa talaga. It's kind of complicated. Basta sa US, totoo to. Pero sa atin, I am not sure din. So, nagtanong ako dun sa friend, di ba nakwento ko na sa inyo na nagkaroon kami ng problema sa aming dating pick-up. Dahil pina-assume namin, tapos yung bumili or yung nag-assume, hindi nakabayad. Kailangan namin isoli yung sasakyan. Pero nagkaroon kami ng bad record ng dahil doon. Tapos yung friend ko yan, na nagtatrabaho sa isang bangko, naging friend namin eventually. Pero dati siya yung palaging tumatawag sa amin, yung hindi pa kami magkakilala, yung talagang nag-rima. And I really kudos talaga sa friend kong yan na napaka-professional talaga. Quote and quote. Kung gusto nyo yung tawagin siyang collector, quote and quote. Napaka-professional. Eventually, naging friend namin because here, it's a small world. Nakasama siya ng husband ko sa pag nagbabike. So, naging friend sila. So, yung friend na yon, tinanong namin kung totoo daw to. Sabi niya, marami po yung kasing factors na nakaka-affect kung bakit bumababa yung credit score. So, hindi natin alam yung buong story. But rest assured na kahit na may loan ka at palagi kang nagbabayad on time, good standing, hindi po yan bababa. Hindi po yan makakakos ng pagbaba ng credit score kung inquiry man lang. Hindi naman tayo taga CIBI, hindi naman tayo taga CIC para talaga alam natin kung ano yung nangyayari. So, let's move on to our third question. Kahit nakabayad ka na sa OLA, tulad ng OLP at AMG, I don't know kung anong AMG, naniningil pa rin sila, nag-i-email na nga ako ng receipt pero naniningil pa rin sila. Si OLP medyo, kasi parang delayed yung system nila. Alam nyo, mabilis lang silang magtumawag sa atin pag remind na may utang, pero hindi mabilis yung system nila. Nangyayari nga sa akin na nakabayad na ako, nakapag-loan na nga ako ha, pero may tatawag pang agent para mag-remind ng aking utang. At wala ka naman dapat i-worry or ikabahala kung meron kang proof ng payment. That's a problem with OLP. Kasi, delayed po mag-update yung kanilang system. Pero, basta may proof ka na nakabayad ka na, and more so, kahit na nakapag-loan ka na ulit, pero may tumawag pa rin para maningil,
ignore mo na lang yan. Sabihin nyo, naka-reload na nga, which means nakabayad. So, bakit ka pa tumatawag? Tapos sasabihin nyo, okay ma'am, ino-note na lang po namin dito sa system. Yon. Tatlo lang po kasi mahina yung kalaban. But, meron naman tayong 3 questions na i-address or 3 comments na i-address next Sunday. So, thank you so much for watching this video. Let me know what you think in the comment section below. Wag lang violent reaction or yung mga comments na pure nang aasar kasi hindi ko ipapansinin. Pero kung meron kayong i-share na feeling nyo is makakatulong sa lahat, then please feel free to put your comments in the comment section below. And I'll see you next time. Bye!